Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Mayorya ng mga Pilipino may pag-asang haharapin ang taong 2025 batay sa isang survey. Ilang lugar sa Cagayan binaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Department of the Interior and Local Government sinara na ang halos 13 million peso trust fund account sa Land Bank. At Commission on Elections o COMELEC-ANBAC, pinagtibay ang desisyon na payagang makatakbo sa senatorial elections si Apollo Kibuloy. Una sa mga balita, inaasahan na ng Batangas Port Management ang pagdagsa ng mga pasahero na hahabol pa uwi sa mga probinsya para magbakasyon ngayong long holiday. Pero ngayong araw, manageable lang ang bilang ng mga pasahero na dumating sa Batangas Port, kaya naman walang naging aberya ang biyahe patungo sa mga probinsya. Ito ang balita ni Benedict Samson. Marami na nakauwi sa kanilang probinsya nitong mga nakaraang araw. Kaya naman kakaunti na lang ang dumating na pasahero sa Batangas Port ngayong araw, December 28. Batay sa tala ng Coast Guard District Southern Tagalog, as of 12 midnight hanggang alas 6 kaninang umaga, umabot sa mahigit 7,000 ang bilang ng outbound passengers at mahigit 9,000 naman ang inbound. Nakapag-inspection din ang PCG ng nasa 28 vessel at 25 roll-on, roll-off o RoRo vessel. Samantala kahapon December 27, kung kailan inasahan ang pagdagsa ng mga pasahero, wala namang naiulat na delay o pagkaantala at fully book na biyahe ng mga barko papunta ng Oriental at Occidental Mindoro at Romblon. Nasusunod din ang schedule ng mga barko, kaya naman maalwan ang biyahe ng mga pasahero gaya nila Tatay Silverio Bustamante at Nanay Rosel Makagaling. Sa tingin ko po, yung dating namin dito, parang kakaunti ng pasahero, hindi man katulad nung na marami. Okay lang naman yung biyahe namin, smooth pa. Hindi pa ganun ka-crowded yung dito sa terminal. Hindi, dati last time na sobrang crowded. Pero naghanda pa rin sila dahil sa inasahan na nila ang pagdagsa ng mga pasahero. Ang paalala ko po doon sa mga biyahe ngayon, kailangan po agagahan ng pagpunta ng Pier ng Batangas dahil madagsa pa po ang tao. Mas inagahan namin yung biyahe. Kasi pagdating ng 28, 29, 30, mas mahirap na yung biyahe. Paalala naman ng PCG sa mga magpupunta sa Batangas Port, tiyaking i-check ang schedule ng alis at seat availability ng sasakyang barko. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang pagbabantay ng nasa 1,500 patrol personnel na naka-duty sa North Luzon Expressway hanggang sa January 6. Inaasahan din ang pagdagsa ng mga motorista na daraan sa NLEX, pangunahin na sa Bocaue Toll Plaza. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sarado pa rin ng nasa 1,500 na tauhan ang kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX. Ayon kay NLEX Traffic Senior Manager Robin Ignacio, dahil long holiday ay asahan na ang muling pagdagsa ng maraming mga sasakyan sa lugar. Sa pagtaya ng NLEX Management, hindi bababa sa 350,000 ang dadaan sa expressway. Inaasang nasa 10% increase ang magiging volume ng sasakyan hanggang January 6, 2025. Samantala, sakali namang magkaroon ng aberya sa expressway ay may pre-towing naman ang NLEX para sa Class 1 vehicle mula 6 a.m. ng December 30 hanggang 6 a.m. ng December 31 at January 5 hanggang January 6 ng 6 a.m. Wala naman umano silang isasagawang roadworks mula December 19 hanggang January 6, 2025. Samantala, itutuloy naman ang nasimula ng Metro Pacific Tollways Management o PMTC na pre-toll sa NLEX mula 10 p.m. ng December 31 hanggang 6 a.m. January 1 para sa Class 1, 2, 3 vehicles. Sa pinakabagong tala ng NLEX Management, ayon kay Traffic Manager Robin Ignacio, nakapagtala na sila ng isang major accident sa parting NLEX San Fernando, Pampanga, kung saan isang minibus ang nagkaproblema sa electric wiring nito.
5 sa mga sakay nito ang nagtamo ng severe injury na dinala sa Jose Bilingad Hospital sa San Fernando, Pampanga. Habang ang bumangga naman dito na isang sasakyan kung saan may isang malubha rin ay dinala rin sa nasabing hospital. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalaala ang Department of Transportation sa publiko na maglaan ng sapat na oras sa pagbiyahe ngayong long holiday para sa pagpapalit ng taon. Batay sa abiso ng DOTR sa kanilang social media account, agahan dapat ng mga biyahe ang pagpunta sa mga paliparan, pantalan at terminal. Unang idineklara ng Malacanang na walang pasok sa Lunes at Martes, kaya tatagal hanggang Miyerkules ang long holiday weekend simula ngayong araw. Nagbigay din ng tips sa mga babiyahe ang DOTR gaya ng laging pag-check sa blow bagets bago bumiyahe. Huwag uminom ng alak kung magmamaneho. Planuhin ang biyahe para makatipid sa gas at oras at magbaon ng mahabang pasyensya habang nasa kalsada. Maging updated din sa lagay ng panahon at magbaon ng pagkain, tubig at gamot para nakahanda kung sakaling ma-stranded sa pupuntahan. Magandang balita po sa mga motorista. Inaasahan na muling magpapatupad ng bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring matapyasan ng 30 to 55 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 30 to 65 centavos ang posibleng maging bawas sa presyo ng gasolina. Samantala, inaasahan naman na magkakaroon ng rollback na 80 hanggang 90 sentimos sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final oil price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, December 31 bago matapos ang taon. Mayorya ng mga Pilipino ang may pag-asang haharapin ang taong 2025. Batay ito sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Ito ang balita. 90% ng mga Pilipino ang haharaping may pag-asa ang taong 2025. Batay ito sa National Social Weather Survey na isinagawa mula December 12 to 18, 2024. 2,160 na mga adult ang tinanong face-to-face sa buong bansa kung sasalubungin ba nilang may pag-asa o pangamba ang 2025. Mayorya sa mga ito may pag-asang nararamdaman sa papasok na taon. Gayunman, 6% itong mas mababa kumpara sa 96% na naitala noong 2023. Ang bilang ding ito ang pinakamababa simula noong taong 2009. Samantala, anuman ang hamong kaharapin ng mga kababayan sa taong 2025, mananatiling ang pag-asa pa rin ay ang tulong ng Diyos na may lalang. Papagdasal na lang po sa Panginoon sa mga kung ano man ang mga pagsubok na dadating sa 2025. At saka baka meron din mga bagong opportunities naman sa 2025. Ito ay habang pinangangalagaan ng sarili upang muling makapagsilbi sa mga nangangailangan, lalo na ang mga tinaguriang public servant. Any emergencies po, lagi po nakatuon. Ang aming ambulansya, ang DRRMD po, lagi nakatutok po kahit sa anong klaseng kapahamakan. Sana man po, huwag mangyari. Kailangan kondisyon palagi, lalo sa pamilya natin. Siyempre, pag babawi tayo sa pamilya natin, pagkatapos itong sa trabaho natin, po? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Papalapit na ang paglipat ng taon, kaya naman kanya-kanyang paghahanda at pagpapaalaala na rin ang ilang local government unit kabilang nasa Caloocan City upang makaiwas sa banta ng sunog. Sa datos ng Caloocan City Fire Station, tinatayang nasa 382 ang na-monitor na sunog sa lungsod mula Enero hanggang sa kasalukuyan. Ito ang balita ni Mia Alonso. Sabi nga nila, di bali ng manakawan, wag lamang masunugan. Sa bawat insidente ng sunog, hindi lamang material na bagay ang apektado, maging ang kalusugan at mentalidad ng bawat komunidad at individual na biktima nito.
Kaya naman kaugnay nito, bumahagi ang lokal na pamahalaan ng Caloocan City, partikular na ang Bureau of Fire Protection Caloocan Station sa mga paghahanda upang makaiwas o agarang makaresponde sakaling magkaroon ng sunog sa pagsalubong ng pagpapalit ng taon. Trucks natin ay all ready to respond as well as our EMS. Ngayon, meron tayong EMS pass, yung motorcycle natin, sa north and sa south area. So, ready sila. Katuwang din namin yung DDRMO ng LGU Caloocan. Ready din sila sa mga equipment nila. So, naka-duty tayo ng 24 hours. Naka-red alert tayo. Base sa datos ng Caloocan City Fire Station, unang araw pa lamang ng taong 2024, nagkaroon na ng sunog sa Araneta Avenue, Caloocan City, kung saan 30,874 pesos ang naitalang damage sa mga ari-arian. Ayon sa mga otoridad, lumabas sa pinal na investigasyon na ang pangunahing naging sanhi ng sunog ay dulot ng mga paputok o fire techniques. Sa bagong taon naman, dumadagdag yung cost na maaaring ang sunog ay sanhi ng paputok na pabayaang paputok or paputok na tumapon papunta sa isang warehouse or sa isang bahay. So yun yung mga nagiging causes ng sunog ngayong holiday season. Nakapagtala rin mula January 2024 hanggang sa kasalukuyan ng 382 insidente ng sunog. Mas mataas ito kumpara noong taong 2023 na may bilang na 367 sa kapareho nitong buwan. Bagamat iba't iba ang nagiging sanhi ng naging sunog buong taon, isa ang firecrackers na naging dahil nito. Kaya naman ganun na lamang ang pagpapaalala ng Fire Protection Unit ng Caloocan City sa pagbawal ng paggamit ng mga iligal na paputok. At muling ipinapaalala ang ordinansa na mayroon lamang na mga area kung saan pwedeng magsagawa ng fireworks display. Ilan na nga sa mga firecracker safe zone na itinalaga ng lokal na pamahalaan ang Sotzenberg Street, P. Gomez Street, C. Cordero Street, Bulacan Street. Sa Barangay 176 naman, meron sa Phase 1 Triangle, Bagong Silang, Caloocan City. Para naman sa Barangay 177, North Caloocan City, sa Pote Road, Camarin. Para naman sa Barangay 186, Manila Vacant Land, ID Highway Tala. Kami po sa BFP Caloocan, we are always ready to respond kapag may mga emergencies tayo. Pinapaalala lang namin sa publiko na hanggat kung kaya naman natin i-celebrate ang pagsalubong ng bagong taon in a much safer way ay gawin po natin. Kagaya po ng paggamit po ng mga alternatibong mga paingay. Kung talagang gusto talaga nating gumamit ng mga paputok para isalubong natin yung bagong taon, gawin po natin to sa mga designated areas na inaalaw po ng ating mga barangay para po mas ligtas po. Lagi po natin tandaan yung mga emergency numbers po natin ng mga bumbero po. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinara na ng Department of the Interior and Local Government ang 4 nitong trust fund accounts sa Land Bank na may kabuuang halaga na 12.98 million pesos. Ito ay bilang pagtalima sa rekomendasyon ng Commission on Audit o COA matapos masita ang kagawaran sa pagkakaroon ng hindi otorisadong bank accounts na ayon sa COA ay walang legal na basehan. Paliwanag naman ng DILG, ginamit ang naturang accounts para doon ideposito ang pondo mula sa ibang ahensya ng gobyerno sa layong mapabilis ang paglalabas ng budget para sa mga ipinatutupad na mga programa at proyekto. Ipinagmalaki ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na naresolba na ang lahat ng nuisance cases na inihain sa kanila laban sa mga tumatakbo sa local elections para sa susunod na taon. Ayon kay Garcia, sa ngayon ay wala nang nakabinbi na local nuisance cases sa COMELEC and Bank at sa dalawa nilang division. Unang pagkakataon ito na maagang naresolba ang mga kaso, ilang buwan pa bago ang halalan sa darating na Mayo.
Kahapon, pinagtibay ng COMELEC ang desisyon na kanselahin ang kandidatura ng maraming mga individual, kabilang na sina dating Albay Governor Noel Rosal at dating Caloocan City Representative Edgar Erice. Pinagtibay ng Commission on Elections o COMELEC-ANBANC ang naunang desisyon ng COMELEC First Division na payagang makatakbo sa senatorial elections ang religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa resolusyon na inilabas ng COMELEC kahapon, hindi kinatigan ang motion for reconsideration na may layong madisqualify si Kibuloy dahil sa kawalan ng merito. Ayon sa poll body, walang dahilan para baguhin ang nauna nilang desisyon at lahat ng mga argumento na inilatag ng petitioner ay natalakay at napagpasyahan na nila. Kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail si Kibuloy dahil sa mga kasong human trafficking at sexual abuse, kaya't iginigiit ng petitioner na si Attorney Sunny Matula na wala itong kakayahang makapangampanya sa darating na halalan. Pinagtibay ng Commission on Elections o COMELEC-ANBANC ang disqualification ni dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice. Samantala, dudulog naman ito sa Supreme Court para iapela ang disqualification sa kanya. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa desisyon ng Commission on Elections o COMELEC-ANBANC na inilabas kahapon December 27, tuluyan ang diniskwalipika ng komisyon si dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Egay Erice bilang kandidato sa pagkakongresista sa 2025 elections. Pinagtibay ng COMELEC-ANBANC ang desisyon ng kanilang 2nd Division noong November 26, 2024. Kaugnay ito ng umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon ni Erice na nakakaapekto sa proseso ng eleksyon. Unanimous ang boto ng mga COMELEC Commissioner sa pagdiskwalipika kay Erice. Samantalang si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay nag-inhibit o walang partisipasyon. Samantala, ayon naman kay Erice, pupunta ito sa Supreme Court para hihingi ng Temporary Restraining Order o TRO upang hindi maipatupad ang desisyon ng COMELEC. Mayroon lamang siyang 5 araw para gawin ang nasabing hakbang. Dagdag pa nito, hindi na niya inaasahan na makakukuha siya ng paborableng desisyon mula sa COMELEC-ANBANC dahil kinasuhan niya ito sa Korte Suprema at sa Office of the Ombudsman. Muli rin anyang umabuso ang COMELEC sa pagdiskwalipika sa kanya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Diniskwalipika ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division ang kandidatura ni dating Albay Governor Noel Rosal. Ayon sa COMELEC, ang kanselasyon ng kandidatura ni Rosal ay dahil sa kasong administratibo nito. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Tuluyan ang pinigilan ng Commission on Election 2nd Division si dating Albay Governor Noel Rosal sa pagtakbo sa gubernatorial race ngayong paparating na national and local election 2025. Sa 17 pahina ng desisyon ng COMELEC na ipinalabas kahapon December 27, tinukoy nito ang dismissal ng Office of the Ombudsman kay Rosal noong 2022 dahil sa paglabag sa Local Government Code na nagresulta ng kasong administratibo laban sa gobernador. Si Rosal ay nadiskwalipika sa ilalim ng Section 40B ng Local Government Code na hindi nagpapahintulot sa pagtakbo ng sino man sa anumang posisyon. Ang nasabing diskwalifikasyon ay dahil sa petisyon ni Josefino Doy Joquino na isang mamamahayag sa probinsya ng Albay. Matatandaang natanggal sa pagkagobernador sa Albay si Rosal dahil sa joint resolution ng Ombudsman noong 2022. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang magkahiwalay na aksidente ang nirespondehan ng UNTV News and Rescue. Sa Tagum City, 2 ang sugatan na sakay ng isang motorsiklo matapos bumangga sa isa pang motorsiklo. At sa Cavite, sumalpok sa Center Island ang isang sasakyan na nagresulta para tumagilid ito at matrap ang mga pasahero sa loob ng sasakyan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Nakaupo pa sa gitna ng kalsada ang lalaking ito nang datnan ng UNTV News and Rescue Team sa Apocon Road, Tagum City, mag-alas 11 ng gabi, December 26. Nang lalamig na ang biktima,
dahil sa basa sa ulan, kaya kaagad nagsagawa ng assessment ang UNTV News and Rescue Team. Makatindog ka. Hindi sakit yung ulo. Hindi, maga. Hindi. Wala. Diyan, ha? Kinitil, malinok na mo. Hindi, sa'yo may tindog. Hindi, lalay ha. Kinilala ang biktima na si Lebron James Lutarte, minor de edad na nagtamo ng mga gasgas sa kaliwang tuhod at paa at saka ng siko. Nilapatan din ng first aid ang gasgas sa paa ng angkas na motor na isa ring minor de edad. Kwento ng rider na binangga ng mga minor de edad, nagminor ito dahil may huminto sa sasakyan sa harapan nang bigla namang nabangga siya ng mga bata. Nagtamo ang rider na sugat at nilapatan din ng first aid ng rescue team. Matapos malapatan ng pangunang lunas ang mga biktima ay tumanggi na ang mga itong magpadala sa ospital. Isang aksidente naman ang nadaanan ng UNTV News and Rescue sa Barangay Anabo 2B, Aguinaldo Highway, Imus City, Cavite, mag-alas 2:20 na madaling araw, December 27, 2024. Nasa loob pa at di makalabas ng kanyang Toyota Innova ang biktima ng madatnan ng grupo. Katuwang ang Imus City Disaster Risk Reduction Management Team na tulungang mailabas ang biktima sa kanyang sasakyan. Inassess ang kalagayan ng pasyente at swerteng walang natamong injury. Kinilala ang biktima na si Antonio Ferrer, 57 anyos. Ayon sa biktima, papauwi na siya galing Okada, Manila sa Parañaque nang makatulog habang nagmamaneho at mabangga ang sasakyan sa Center Island. Matapos suriin ng grupo, inendorso na ito sa Imus City Disaster Risk Reduction Management Team. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalaala ang Department of Health o DOH hinggil sa halaga ng pagsuot ng helmet tuwing bumabiyahe ang ilang mga kababayan nating motorcycle riders. Ayon sa kagawaran, hindi lang sakit ng ulo sa aberya ang pwedeng kahantungan ng aksidente sa kalsada. Ang head injuries dulot ng pagkabagok ng walang helmet o hindi pagsusuot ng seatbelt ay mapanganib at pwedeng ikamatay. Batay sa datos ng DOH, nasa 350 cases na ang naitala ng mga nasasangkot sa aksidente sa kalsada mula December 22 hanggang December 28, 2024. Mas mataas ito ng 23% kumpara noong nakalipas na taon kung saan 2 sa mga nasawi ay nagtamo ng injury sa ulo habang walang suot na helmet sa motorsiklo. Paulit-ulit ang pagpapalaala ng Department of Health sa masamang epekto ng paggamit ng paputok, lalo na sa mga menor de edad. Busod nito gumawa ng alternatibong paraan ng ilang magulang para maipagdiwang ang pagpapalit ng taon nang hindi na gumagamit ng mga mapinsalang paputok. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Ngayong sunod-sunod ang mga okasyon, iba't iba ang paraan ng pagdiriwang ng mga Pilipino. Marami ang napiling magpaingay at magpailaw gaya ng paggamit ng mga paputok. Ngunit dahil sa banta nito sa kaligtasan at kalusugan, mariin ang paalala ng mga otoridad na huwag na itong gamitin. Kaya naman bilang pag-iingat, ibang paraan na lang ang naiisip ng ating mga kasangbahay upang mag-ingay at magsaya. Si Tatay Edison dahil nais magpakita ng magandang halimbawa sa mga anak, napili na lang na hindi magpaputok sa kanilang idaraos na okasyon. Before, kasi yung lugar namin maraming paputok. Baka gayahin ng mga anak ko, delikado. Si Aling Iluminada naman ayaw ng paggamitin ng paputok ang kanyang pamilya. Anya, mas mahalaga ang kaligtasan ng kanyang mga apo kaysa makisali pa sila sa mga nagpapaputok sa paligid. Wala, tarotot lang. Tarotot lang. Kung may magpaputok sa kapitbahay namin, manunod na lang kami. Ganito rin ang pananaw ni Aling Sheila. Bukod raw kasi sa posibilidad na maputokan ng mga bata, ay masama rin ito sa kalusugan dahil sa mga residue na manggagaling dito. Syempre bata yun mabuti na naging, at saka yung amoy niya, yung pulbura, yung usok, bawal sa bata yun. Kaya turotot na lang siya. Isa ang Divisoria Market kung saan maraming tinda na pwedeng gamiting alternatibong pampaingay. Nangunguna na rito ang torotot na may iba't ibang kulay at haba. Ang presyo ay depende sa disenyo. Nagkakahalaga ang mga ito ng 35 hanggang 80 pesos.
Mayroon ding mga promo kung saan 4 na torotot na ang mabibili sa halagang 50 pesos. Kaya naman ang mga magulang dito namimili ng ibibigay na pampaingay sa kanilang mga anak. Torotot or yung sound system or yung mga blow horn. Torotot. At saka yung kakalimbang ka lang ng malakas. Sigaw ng malakas. Patok rin ang mga makukulay na laruan gaya ng mga wand na tumutunog at umiilaw na pwedeng pagkaabalahan ng mga bata kaysa mawili pa sa mga paputok. Ayon sa mga magtitinda sa Divisoria, patok din sa mga chikiting ang bubble gun o yung laruang naglalabas ng maraming bubbles. Yung bubble gun po namin na worth it naman siya sa budget kasi is around 150 lang siya. And for kids na rin siya, attraction for kids, adult na rin. And maganda naman po siya pagdating pa ng this New Year Eves. Kung wala naman time bumiyahe, ngunit gusto pa rin may hawak sa celebration, pwede namang bumili online. Nauuso ngayon ang mga portable speaker kung saan po pwedeng magkaraoke ang pamilya at magkakaibigan. Samantala, patuloy ang mahigpit na pagpapaalala ng Department of Health o DOH na huwag nang gumamit ng mga paputok lalo na at tumataas ang mga nabibiktima nito araw-araw kung saan karamihan ay mga menor de edad. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtipo ng ilang animal welfare advocate at pet owners ngayong o kahapon para sa isang anti-firecracker event. Layo ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na maitaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa mga mapanganib na epekto ng paggamit ng mga paputok at fireworks sa mga tao, maging sa mga hayop at kapaligiran tuwing pagdiriwang ng bagong taon o pagpapalit ng taon. Nakipagtulungan ang grupo sa Eco Waste Coalition, Ayala Malls Vertis North, Ateneo School of Medicine and Public Health at Peter App sa pagsagawa ng Iwas Paputoxic Anti-Firecracker Event. Paalaala ng grupo, ang mga paputok at fireworks ay maaaring magdulot ng matinding pagkabalisa at pinsala sa mga hayop at tao. Nakapagtala na ng 8 kaso ng firecracker-related injuries ang Department of Health Region 5 ngayong 2024. Mas mababa ito kumpara sa 2023 6th-day monitoring ng naturang ahensya. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Batay sa pinakabagong tala ng Department of Health Regional Office 5, mayroon ng 8 kaso ng firecracker-related injuries sa buong rehiyon ng Bicol. Ang bilang na ito ay mas mababa kumpara noong nakaraang taon mula sa 6 na araw na monitoring ng ahensya. Alam naman po siguro natin yung trend ng ating FWRI cases. It usually peaks on December 31 until January 1 to 2 natin ang mga cases. So, we hope and pray of course from the Department of Health na hindi siya tataas. Nangunguna na sa may pinakamataas na aksidente sa paputok ang lalawigan ng Camarines Sur na may 50% sa kabuuan ng mga kaso. 6 sa mga kaso ay active case kung saan sila mismo ang nagsindi gamit ang mga ipinagbabawal na paputok tulad ng boga o improvised cannon na may 5 kaso. 2 naman ang naputukan gamit ang 5-star at 1 ang nadisgrasya dahil sa whistle bomb. So all of the injuries were caused by illegal firecrackers. Sa 8 kasong naitala ng DOH, 7 rito ay nagtamo ng mga laceration at eye injury. Karamihan ay nakauwi na sa kani-kanilang tahanan maliban sa isang nasabugan ng improvised cannon sa Bakakay Albay na nagtamo ng amputation sa kamay. Dahil dito, lubos ang paalala ng Department of Health sa mga Bicolano na iwasan na ang pagpapaputok at gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay kagaya ng torotot, drums, light stick at iba pa. Kami po sa Department of Health sa kagawaran ng kalusugan, we are strongly advocating po na wag na po talagang gumamit ng paputok. Ryan Salatandol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, para alamin ang latest sa magiging lagay ng panahon ngayong Sabado, makakapanayam natin si Binibining Chanel Dominguez, ang weather specialist ng DOST Pag-asa. Miss Dominguez, magandang tanghali po. Tanghali din po sa inyo at magandang tanghali din po sa mga taga-subaybay po natin.
So, Ma'am, yun po kanina- ang asahan. Sige po ma'am, go ahead. Yun po, wala po tayong binabantayan anumang bagyo or low pressure area sa anumang parte po ng ating Philippine Area of Responsibility, mapalabas man or loob po. Ma'am, pero naranasan kanina sa Quezon City yung malakas na pag-ulan at I believe sa iba't ibang bahagi din ng Metro Manila. Ilang po bang weather systems yung umiiral na nagpapaulan po ngayon dito sa Metro Manila? Po yung kanina po natin naranasan dito sa Metro Manila ay dulot po ito ng shear line. Ito po yung salubungan at ng mainit at malamig na hangin. Ito pong shear line po natin ay nakaka-apekto rin po dito po sa mainland Cagayan, Apayao, dito po sa Calabarzon at pati na rin sa Isabela at Aurora. Yung pong mga nabanggit nyo pong probinsya, yan po ba yung aasahan natin na makakatanggap ng maraming rainfall account? O rainfall Yes count? po, asahan po natin dulot po ito ng shear line. Then meron din po tayong tatlo po kasing weather system na nakaka-apekto po dito sa ating bansa po sa ngayon. Isa pa po yung Intertropical Convergence Zone po natin or ITCC na asahan po natin. Magdadala rin po ito ng mga pag-ulan dito sa may Visayas, Caraga, Davao Region, Zamboanga Peninsula, Bicol Region, pati na rin sa may Mimaropa. And then yung northeast monsoon po natin or hanging amihan ay umiiral po dito sa may extreme northern Luzon. Kaya asahan po natin sa Batanes at Babuyan Islands, makakaranas din po sila ng mga pag-ulan. O Ma'am Chanel, hanggang anong araw po natin aasahan yung mga pag-ulan o yung sama ng panahon? So yun po yung nakikita po natin dito po sa Metro Manila, improving weather naman po yung ating aasahan po, lalo na po sa bisperas po ng ating bagong taon at sa mismong araw po ng ating bagong taon. Pero bad news lang po sa mga kababayan po natin sa Mindanao, asahan po natin possible pa rin po yung epekto ng Intertropical Convergence Zone sa kanila, kaya makakaranas pa rin sila ng mga pag-ulan. O Ma'am Chanel, ano po ba ang ginagawa po ng Pag-asa katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Kasi kung matatandaan po natin, pagsapit po ng January 2024, nagkaroon po ng matinding landslide dyan po sa bahagi ng Maco, Davao de Oro dahil na rin po sa mga pag-ulan noon nakalipas po na Enero. Papaano po natin maiiwasan yung mga ganitong pangyayari lalo na po at may mga bahagi ng bansa na inuulan itong papalapit na po yung pagpapalit ng taon? Payo po natin sa mga kababayan po natin ay ugaliin po i-check po yung social media pages po ng Pag-asa about po sa mga ulan or mga rainfall advisory na nilalabas po ng Pag-asa. And then yun po ang pinaka-advice po namin dito po sa Pag-asa ay makinig po tayo sa ating local government units para po sa pagpapalikas po pag tuwing po may mga pag-ulan or mga pagbuho po ng lupa. Last question na lang po, Ma'am Chanel, hanggang kailan po ba natin mararanasan yung malamig na panahon o yun pong dulot ng amihan? Asahan po natin possible po hanggang March po, early March po, makakaranas pa rin naman po tayo ng malamig po na panahon. Pero nakikita po natin, ang peak po natin ng malamig na panahon ay during January po, mga first week or second week ng January. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Ms. Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa. Binaha ang ilang bayan sa Cagayan dahil sa nararanasang walang tigil na pag-ulan. Batay sa pinakabagong ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan, nananatiling baha sa mga barangay ng Lalafugan at Alagia sa bayan ng Lalo. Ganon din sa mga barangay ng San Jose, Villa Maria, San Roque, Barangay 4 and Barangay 2 sa bayan ng Enrile, maging sa Kabatacan East, West, Central 1, New Orleans, Tagaw, Tukalan, Pasig sa bayan ng Lasam. Nagbigay din ng babala ang Cagayan PDRRMO sa mga kalsada at tulay na lumubog sa tubig baha kaya hindi madaanan ng light vehicles. Partikular na ang Pakak, Alakapan Provincial Road, Mapuraw, Alakapan o Farm to Market Road going to Barangay Tukalan, Pasig sa Zone 7, Sitio Butak, Barangay Nabanagan West. Habang not passable sa lahat ng uri ng sasakyan, ang Nagtupakan Hanging Bridge, Footbridge Sitio San Juan Barangay 4, Footbridge Barangay Batu, Bitag Grante Road, Taytay San Isidro Bridge, Bitag Pequeno Bridge, Mukag Bridge, Anayatanan Bridge, Asinga via the Back Bridge, Taging Bridge at ang Ibulu Bridge. Pinaalalahanan naman ng Philippine Coast Guard ang publiko sa mga lugar na mayroong sama ng panahon na magdoble ingat.
Ito ay matapos na masawi ang isang babae sa Santa Cruz, Marinduque habang tumatawid sa isang tulay. Sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO ng Santa Cruz, sinubukan ng biktima kasama ang kanyang asawa at anak na babae na tumawid sa tulay sa barangay Baliis, Santa Cruz, Marinduque, sakay ang kanilang sasakyan. Inabutan sila ng malakas na baha at habang sinusubukang lumabas sa sakyan, natangay ng agos ang biktima at nadala sa ilog. Wala ng buhay ang matagpuan ng katawan ng babae sa pangpang ng kalapit na barangay Hupi, Santa Cruz, Marinduque. 3 araw bago magpalitang taon, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga mamimili sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Kasabay nito ang pagtaas pa rin ng presyo ng mga paputok at pailaw na ibinebenta sa lugar. Mula sa Bukawi, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan sa Bukawi, Bulacan? Hanggang ngayon ba, mahaba pa rin ang mga pila ng mga bumibili ng paputok? Magandang tanghali, Rosalie. Sa kasalukuyan nga ay galing sa iba't ibang mga probinsya sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Northern Luzon. At maging sa Southern Luzon ay may mga nagtutungo dito para lang bumili ng mga paputok at mahaba pa rin nga ang pila sa kasalukuyan dahil sa mga umaasa na makamumura pero nabigo sila dahil mataas pa rin ang presyo ngayon ng paputok. Halos nagkakaubusan na ngayon at nawawalan ng display ang mga tindahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Pagpasok kasi nitong December 26, hanggang ngayon, kapansin-pansin ang bulto ng mga sasakyan at mga taong bumibili ng paputok. Ayon kay Carla Bobis, isa sa mga dealer ng Firecracker at Pyrotechnics, halos doble na umano ang itinaas sa presyo ng paputok at pailaw. Halos doble na po ang presyo ng Quickies, ng 5-star, ng Sawa, yung mga ganun po. Kasi po, nagkakaubusan na nga po kami ng stocks. Mahirap nang umangkat ng mga produkto po. Ang Quickies dating 6 pesos, ngayon ay 10 pesos na per piraso. Ang 3-star dating 65, ngayon ay 100 na. Ang Sawa na 1,000 rounds na dating 600 pesos, ngayon ay 1,000 na. Habang ang 10,000 rounds na Sawa na dating 7,000, ngayon ay 10,000 pesos na. Ang 16 shot small na dating 380, ngayon ay 550 pesos na. Ang 16 shots na medium dating 450, ngayon ay 650 na. Dagdag pa ng dealer na si Carla na nagbibigay naman sila ng discount sa customer kung marami silang bibilhin. Pero kung kaunti lang ay wala silang discount sa customer. Nag-discount naman po kami hanggang kaya po ng puhunan namin po. Kahit konting tubo lang po. Ayon naman sa mamimili na si Joseph Gamo, dumayo pa sila galing Batangas para lang makakuha ng mura na mga paputok pero nabigo sila dahil sa taas pa rin ng presyo. Hindi pa rin nagbaba ang Quickies na kanila sanang bibilhin. Saan? Makamura siyempre. Dayo pa kami from San Juan, Batangas. Tapos punta pa kami dito sa Bulacan para lang makamura. Sa ngayon ay wala pang nakukuha na bagong mga stocks ang mga dealer ng paputok dahil hindi pa nakumpleto ang mga kemikal na kanilang gagamitin na partikular itong mga gumagawa ng mga paputok. Hindi na nakapagsusupply ang mga manufacturer na sinabayan pa ito na kanina ng tuloy-tuloy nga na pag-ulan. Rosalie, kung mapapansin mo dito sa aking likuran, ito yun, marami talagang mga kababayan natin ngayon ang nakapila at ang nag-iintay pa rin sila na makabili ng mga paputok. At hindi lang dito sa tindahan na ito, halos nasa 30 na mga tindahan ng paputok dito ang nakabukas at talagang puno ng mga mamimili. At problema din dito, kung mapapansin mo, yung mga sasakyan dito ay mabagal ang usad ng mga sasakyan dahil nagkakaroon ng build-up ng traffic din. At dahil nga doon sa mga motorista, mga kababayan natin na nagtutungo dito. At isa nga sa dahilan ng pagtaas din ng presyo, yung nagpapanikbayi nga yung mga tao ng pagbili ng mga paputok dito sa lugar. Pero ine-expect nila na sana ay makamura pero hindi pa rin nga nagbababa ng presyo at posibleng tumaas pa hanggang sa araw ng Martes, December 31. At yan mo tayo latest live mula dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa iyo. Rosalie? O Nestor, yung mga dumadayo pa dyan sa Bukawi para bumili ng mga paputok
at fireworks display. Kasi syempre, iba't ibang lokal na pamahalaan yung nagpapatupad ng designated areas lang sa kanilang mga komunidad kung saan pwedeng gumamit ng mga paputok at ng mga fireworks. So mga bumibili ba dyan, mga residente lang or bumibili sila ng paputok para sa mga designated areas sa mga komunidad? Depende yon sa mga customer din dito sa mga bumibili ng paputok. Merong mga, kasi dito particular sa Malolos, Bulacan, na meron silang ordinansa na may mga lugar, mga barangay na nasa kanila kung saan sila magkakaroon ng designated area, kung saan magkakaroon ng fireworks ng magpapaputok. Pero yung ibang mga congestion o mga dikit-dikit ang mga bahay, pinapayo na huwag magpaputok doon sa mga lugar na yun dahil delikado. Maliban na kung sa mga maluluwag na mga residential area, mas maganda na doon sila mga magpaputok. At isa pa nga din sa binabanggit din dito, yung mga bumibili, sisiguraduhin dapat nila na yung kanilang bibilhin dito ay accredited nga ng mayroong PS Mark o Filipino Standard na license ng DTI. At pagka sila ay bumili dito sa mga yung mga naglalakad lang o nag-aalok, ay delikado yun dahil hindi yun accredited ng LGUs. At paalala rin sa hindi lang dito sa Bukawi pati sa iba't ibang mga lugar dito sa Bulacan na sana ay mas maganda kung magpapaputok sila ay mas maganda nga magkaroon ng designated area na kung saan ay isang lugar lang sana sa mga barangay. Depende ito kung ito ay patutupad ng LGUs doon sa kanilang mga lugar. Rosalie. O Nestor, ibig bang sabihin yung mga mas nakararaming dumadayo ng Bukawi para bumili ng paputok para sa kanilang sariling consumption, para sa kanilang pamilya at hindi para sa mga community fireworks display na designated ng mga lokal na pamahalaan? Ayun, tama ka doon, Rosalie. Karamihan ay para sa pamilya yung kanilang mga binibili at hindi sa community fireworks. At talaga namang galing pa sila sa iba't ibang mga probinsya na yung iba nga ay talagang gumagastos pa ng nasa 30,000 pesos. Makabili lang. Medyo mataas din ang halaga nun, pero nasa kanila rin yun. Pero kung makapagtitipid nga at makabumura, ay yun lang doon lang sila mabibigo dahil hindi nga talaga pwede magkano ng murang halaga ngayon dahil patuloy pa itong tataas. Alright, maraming salamat Nestor Torres, nag-ulat ng live mula sa Bukawi, Bulacan. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island dakong alas 6:30 kaninang umaga. Nakunan pa ng residenteng si Chox Armonio ang ibinugang abo ng bulkan na ayon sa Office of Civil Defense ay umabot sa taas na 150 meters. Napadpad ito sa kanlurang bahagi ng bulkan. Nananatiling nasa alert level 3 ang Mount Kanlaon na nangangahulugang may posibilidad ng isang mapanganib na pagsabog. Batay sa pinakabagong advisory ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, kaninang alas 5 ng umaga, mataas pa rin ang aktibidad nito at nakapagtala pa ng 16 na volcanic earthquakes at 2 volcanic tremors o pagyanig na tumagal ng 8 hanggang 25 minuto. Tuwing holidays, hindi maiwasang matukso sa masarap na pagkain. Ngunit alam nyo ba na pwede na ring mag-enjoy sa kainan nang hindi napapabayaan ang kalusugan? Alamin ang tips para panatilihing balanse ang dieta kahit pa may handaang naghihintay. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So what I usually tell my patient is they always ask, Doc, ano bang proper diet? I came up with an acronym of the diet because there are several diets that are now fads or sinusunod ng mga iba't ibang tao, right? Kaliwat kanan ng mga handaan, kainan at parties ngayong holiday season. Ngunit ayon sa occupational medicine physician at head ng Makati Med Wellness Center na si Dr. Ryan Bautista, kailangang maging maingat sa pagpili ng kinakain upang mapanatili ang tamang kalusugan. So I tell them just follow 4 things, which is the DIET. First is D for divide or diversify. Alam naman natin masasarap pa pagkain, so kung hindi nila kayang iwasan, baka pwede lang kontian o hatiin na lang. Or diversify, try other healthy food na pwede nilang kainin. Next is I for diet, is to individualize. Not all diets are pwede sa lahat.
May ibang diet kasi na nakakasama, lalo na kapag mayroon kang diabetes or cardiovascular problem, na hindi naman pwede kainin ng lahat ng tao. Letter E is eat with a purpose. We all know that we should parang eat to live, not live to eat. So, meaning we should eat with the purpose of being healthy, not eating just because of being extravagant. Whereas the T is timely eating. Make sure not only that we eat right on time, but also we enjoy those timely eating. As we know also, the more na chinu-chew natin yung food, Ayon pa kay Dr. Bautista, iwasan ang labis na matataba, maalat at mahirap tunawin na pagkain lalo na sa gabi upang hindi mahirapan ang katawan sa pagtunaw nito at maiwasan ang labis na timbang. paggabi na, bawasan na lang yung mga kinakain na, lalo na yung mga matataba, maaalat, and hard to digest ng pagkain. Kasi mahihirapan yung digestive system, as what you mentioned, to metabolize and excrete it in our body, which adds to our fat content, and mahihirapan pa sila matulog. Bukod sa tamang dieta, pinapaalala rin niya ang kahalaga ng regular na executive check-up o annual physical exam para matiyak ang maayos na kalusugan. Sa Makati Medical Center, sinasama na rin ang mental health screening bilang bahagi ng tinatawag na Basic 6 upang masigurado ang holistic well-being ng mga pasyente. The basic that comes with it before are the basic 5 na tinatawag natin, di ba? The CBCs, para i-check kung may infection or kamusta ang ating mga RBCs at dugo, kung mayroon na bang anemia. Meron din tayong kasamang urinalysis to see our ihi and kidneys, to check it. Meron din kasamang chest x-ray, of course, to see our heart and lungs. Meron din yung physical exam ng doktor. And sometimes, if warranted, there's also fecalysis. They call it Basic 5, but here in Makati Med, since we have already psych consults or mga psychologists, we try to include stress management, which we call now as a Basic 6. So, we know how important mental health is now. So, sinasama na namin siya as a screening dun sa Basic 5. At para sa iba pang impormasyon ukol sa Holiday Healthy Lifestyle, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hinikayat ni US President-elect Donald Trump ang Supreme Court na ipagpaliban ang TikTok ban sa January 19. Nais niyang maghanap ng solusyon na hindi lalabag sa karapatan sa malayang pamamahayag. Giit ng Administrasyon Biden, banta ang TikTok sa seguridad dahil sa koneksyon nito sa China. Nilinaw naman ng Kongreso na kailangan nitong humiwalay sa Chinese ownership. Tinuligsa naman ng TikTok at mga tagapagtanggol ng kalayaan ang pagbabawal. Anila, labag ito sa First Amendment at maaaring magdulot ng limitasyon sa kalayaan ng mga Amerikanong pumili ng content na nais nilang tingnan online. Sinimulan na ng Constitutional Court ng South Korea ang pagdinig sa kaso ni President Yoon Suk-yeol at Prime Minister Han Duck-soo. Ang desisyon ay maaaring magresulta sa kanilang pagpapanumbalik o pag-alis sa pwesto. Hiniling ng People Power Party na baligtarin ang impeachment ni Han samantalang itinutulak ng Democratic Party ang pagtanggal kay Yoon. Kinakailangan ng 6 na boto mula sa kasalukuyang maestrado upang mapatalsik si Yoon habang 3 posisyon pa ang bakante. Inaasahan ng publiko na magdedesisyon ang korte bago matapos ang termino ng 2 maestrado sa April 2025. Lilimitahan na ng Jinsan Onsen sa Japan ang pagpasok ng mga turista tuwing winter simula January 7, 2025. Kailangan ng mga day tripper na bumili ng tiket na nagkakahalaga ng 1,150 yen para makapasok pagkatapos ng alas 5 ng hapon. Hinihikayat ang paggamit ng shuttle buses upang maiwasan ang trapiko at aksidente. Iniulat din ng alitan ng mga turista sa photo spots na nagdulot ng abala sa mga residente. Ipinahayag ng lokal na gobyerno na ang bagong patakaran ay bahagi ng hakbang ng Japan upang tugunan ang over-tourism kasabay ng record-breaking na bilang ng mga turista ngayong taon. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago 1:26 na nagsasabi,
Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.